Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mamaya alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Huwebes nga edisyon kita. Hulyo 31 tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing huli nga balita. Mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ninang petsa sa bulan sa Hulyo. Musta nangin musta ang bulan sa Hulyo sa aton nga mga tagpalamanti. Ginambal nila nga Hulyo, Agosto, tigdiliwi. Ang taon tabi kung ano ang laumanta sa bulan sa Agosto nga magasugod boss. Para mo makita no. Mayo magani subong kay tinag mayo na ang sitwasyon sa panahon no. Init na kumpara sa nagligat nga 2 tugtog 3 ka semana nga do moay gidya ka pahuway ang bagyo. 3, 4 gidya ka bagyo nagsulod sa aton. Pero ga-discuss na sa inyo karon no ining kahalitan nga ginbilid sang bagyo sang 3, 4 ka bagyo nga naglabay diri sa aton Philippine Area of Responsibility. Kag mga kabyanan isa gid ka maayo nga balita para sa aton mga pensioners, mga kabyanan, Social Security System pensioners. Iligad ang tinuig man nga pagulat. Muning mga kabig, isa sa pinakadako nga increase nga mabaton sa mga pensioners, mga kabyanan, kay 3 ini ka tranche, 10% increase kada tuig. For example, kung nag-pension ikaw 2,000, minimum no 2,000 ang imo pensyon, sumugod Setyembre 2025, mahimo na ini nga 2,200. Next year, sa bulan man sa gihapon sa Setyembre, ang 2,200 mo magasaka. Okay, wait lang. I-ano tayo. 220 pesos. So mahimo na nga 2,420. Kag sa 2027, ang imo nga 2,420 mahimo na nga 2,662, more or less 33% ang saka sa imo nga pensyon. Kung dako-dako ang imo pensyon mo tabi mga 10,000 imo pensyon, first year magasaka ina 1,000, next year 1,100. Kag sa uli nga tuig 1,110. Munang dapat gid samtang bata pa hulugan gid ang SSS. Pero may mga ara man niya nga mga
nagatrabaho sadto sa private, nag-silo sa government, may mga contribution na sila sa SSS, pwede ginaya mahulugan. Voluntary lang. Voluntary paying member ka mo. Kung magtigulang ka mo, may kahit pa paano, may bulanan ka mo sa gihapon. Hindi lang galing amo na kadako kumpara sa sweldo mo sa una, nag-obra ikaw, pero makapulupian-piyan na bala. Pero sa mga kauturan, labi na ang mga nagahilapit na bala magretiro, mas maayo gid yang 5 years, 10 years from now, may plano na kamo, mga negosyo na kamo, investments na kamo gina sudlan. Parang hindi ba lang mahulat ka nga mag-retire ka kag magsugod ka palang negosyo. Dapat 5 to 10 years pag nag-umpisa ka na sa negosyo mo, ipag-retire mo yan, may kumbaga lang ang ginasweldo mo sa una, hindi ka na problema kung di mo pa takason to. Butang ta 30 mil. Abi, kung may investment ka or may negosyo ka, butang mga 30 to 40,000 man ang income mo. At least why nagnubo ang imong ginabaton kada bulan. Balan mo kada tuig. Nagadamo ang kinahanglan mo. Labi pa kung may edad-edad ka na, damo na maintenance. Pero speaking of maintenance, no, pwede ka mo pakig-angot sa mga accredited clinics, hospitals sang Philippine Health Insurance o PhilHealth. May programa silang yakap ni Balatis, may idea ang aton mga tagpalamati kung anong pwede nilang ubrahon. Yan isang Philippine Health Insurance. Kaya kung nadumduman sang aton mga tagpalamati, amo ni ang mention sang presidente, no, dugang ang mga benefits. Okay. Para sa mga na nga daan, member na sang PhilHealth, diretso na kamo sa step 2 mga kabyanan. Magparehistro sa PhilHealth Yakap, pagparehistro sa eGov.ph app sa PhilHealth member portal sa anuman nga PhilHealth office sa bilog ng Pilipinas, sa imo na pili nga Yakap Clinic. Makita mo dira ang listahan sa mga accredited Yakap clinics. Pero tikon nakaparegister ka na sa PhilHealth konsulta nila, automatic kung let's say bisa hospital binog example diri sa syudad, amo na dayon ang clinic mo o kanang service provider mo kay ang from konsulta Yakap na subong. Pakadto ka mo sa Yakap Clinic sa din nakarehistro para sa una ninyo nga konsultasyon. Magpa-laboratory, sandig sa rekomendasyon sang doktor. Kundi available sa Yakap Clinic ang laboratories, itudlo ka muna sa ka-partner nga diagnostic on laboratory clinic. May kinanglan nga bulong magareseta ang doktor gamit ang gamot app. Pero dapat ang mga teki naton nga mga kauturan bulig-buligan nyo man ang mga lolo nyo kang lula dira para maka-avail sa sini nga mga benefits bala, sa sini nga mga services. Tubtob 20,000 nga balor sang laboratory kag bulong ang magamit sang isa ka PhilHealth member. Bulong actually 20,000. Kahit pa paano makabulig-bulig na, makapiyan-piyan na sa kinahanglan. Mga maintenance na ni lolo kag ni lola nyo, ni nanay kag ni tatay. Masami nga daan ang bulong gid sa diabetes gid kag high blood, muning masami gid nga ginabakal. minutos makaligad sa takna, alas 2 sa hapon. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, makaupunta karon ang spokesperson sang Office of Civil Defense. Storyahan ta ining napanubo na ang alert level dira sa Canlaon from alert level 3, alert level 2 na mga kabyanan. Kauntang update sa Office of Civil Defense kung ano naman ang tutukan nila subong.
sa ilang response operations. May information kita nga nakuha nga maga-shift sila from response to recovery and rehab. Pero subong nga ginatutukan anay nila ining decampment natin mangin matawhay lang. Hindi pa sila pwede maka-downgrade sa alert status kay may mga evacuees pa nga hindi kabalik. Ang makabalik lang ang sa sulod sa 4-kilometer permanent danger zone. So at least taga-antas ang ideya aton mga kauturan anong i-expect nila. Labi na ang mga ang ara sa sulod sa 4-kilometer permanent danger zone anong matabo di sa ila. May mga nagareklamo mga daan pila na sila kabulan dito sa evacuation center mo na nga iba palauli na lang gani. Kinse minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabanan, antes kita magpatpat sang dugang mga balita. Saka public service announcement anay ang Department of Social Welfare and Development Cordillera Administrative Region number 40 North Drive, Baguio City nagpangita sa manghimata sang isa ka bata nga yara sa idalom sang temporaryo nga kustudiya sang Reception and Study Center for Children nga mo si Princess Andal, 5-year and 7-month-old female, ginadmit sa RSCC DSWD CAR sang Enero 20, 2025 matapos ng refer sa City Social Welfare Development Office Alaminos City para sa temporaryo nga pala silungan kag protective custody. Ang iloy sang bata amo si Almujaira Cilia Andal. Ang iauling address yara sa Kaliwag, Pinagbuhatan, Pasig City, Metro Manila. Ang mga ginikanan ukon mga himata mahimo makikangot kay Ms. Jerilyn B. Altian, Center Head sa RSCC DSWD CAR sa cellular number 0999-670-4647 bukod kay social worker Cheran May R. Milian na may cellular number 0915-026-1846 ang kapaslawan sa paghimo sini magapilit sa DSWD nga patigayonon at administratibo nga deklarasyon sang bata nga legal nga magamit para sa adoption. Sa 6 minutos makaligat sa takna alas 2 sa hapon. Sa ibang panaton nga balita mga kaibigan ng pulis sa Regional Office 6 nagpatigayon ini sila sang humanitarian relief mission sa Barangay Alegre, Sebastian Antique, ang gipatagan sa Barangay Poblasyon Sebastian Antique. Ang humanitarian relief mission ginpangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Josefino D. Ligan as part ng nila ongoing efforts to assist communities affected by Typhoon Krising. Porte ang mga naapektuhan sila ni Typhoon Krising, amo man ning mga kauturan ta, same people nga naapektuhan man sa mga nagsunod pagit nga mga nagsulod nga mga bagyo. Ang activity tiguluhan Bayanihan Typhoon Relief Mission in-facilitate man sa personnel sa Antique Police Provincial Office. Sa giniwat nga humanitarian relief mission, nagpatigayon sila sa feeding program. 200 ka residente ang natagaan sa pagkaon kag may mga ginpangtagaan man sa food packs kag essential relief items. Ang distribution was personally overseen by General Ligan, reflecting his proactive leadership and pagkabalaka niya sa mga apektado nga mga pumuluyo. Diri naton makita nga ang pulis hindi lang niya tagpatuman sa kalinong kagkatawhay, may tagipusuon man, may pag-ulikid, malasakit sa mga kauturan ta na nagakinahanglan. These efforts exemplify the PNP's dedication to extending support beyond law enforcement, fostering stronger police-community relations through compassionate and responsive public service.
19 minutos makaligat sa takdang alas 2 sa hapon dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Bantay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa, and in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 22 minutos magaligad sa tagna alas 2 sa hapon. Parahin ka mga nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Bago. Pagulagid nagsulod nga balita mga kabiyanan ang postponement sang barangay kag sangguniang kabataan elections natalana nga pirmahan ni President Bongbong Marcos. Ginpahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na lapit na lang pirmahan ni President Marcos ang layi para nga ma-postpone ang December 2025 BSK elections sa November 2026. Para sa mga mapisan ng mga barangay officials, may dugang pagid na binulan kamo, no? Extended kamo yung kaso nga mapirmahan. Sa mga tamad naman ng mga opisyal, hati ipaigig kamo, no? Bruto dismayado gid yang inyong mga kasimaryo dira hati suya sa inyo. Buti ko nagkapakita man ang kamo sang kapisan ninyo, ang inyong pagpalangga sa inyong trabaho. Hindi nga tinamad ang imong opisyo,
Kapati kita ko nga lipay kita mga constituents mo dira. Is may may dugang pagit nga time ang mga officials naton sa ilang mga programa. Labi pa ngati ang term subok nag-umpisa sa mga bagong officials December 2023. Ito unfair giman sa ila no kay kung may election sa December 2025 2 years lang ang ilaya nga pagserbisyo. Is matagaan sila sa dugang pagiging para sa ilang mga plano, proyekto para nga magsanyo pa ang ilang barangay. November 2026, balanta man ng mga barangay officials under ni sa Department of Interior and Local Government. Amo na nga kadamo sa mga nagalapta bala nga mga information. Make sure nyo gid nga insakto ang ginagwaan nyo sang balita. Kag ang problema kung nagapati-pati lang kamo dayon sa makita nyo sa social media magaresulta ina sa pag ka-confuse sang kalabanan sa mga pumuluyo. Mayo gid nga i-extend bentaha gid niya sa mga nagatrabaho. Turti para naman sa mga tamad, di ba siya mo maning time nga makapakitang gilas kamo. Para nga kung magdalagan kamo liwat or magsaka kamo, butuhon kamo sa inyo nga mga kasimaryo dira. Miara gid nga daan nga mga buluyo nga bisan do di na gid bala mapuslan. Turti kay damo parinti sa ila lugar, pero may mga daog. Isa nga daan padamo-damo man parinti nga daan basta sa barangay. Turti pinsaron ta gid kung anong makapaayo sa inyong barangay. Di lang yung parinti-parinti lang. Dapat performance ang balasihan, ang kapisan sang mga officials dapat. Pero sa totoo lang, prangka nga storya, ang trabaho sa mga barangay officials, pati SK, tama, gidya ka stressful. Ina bangod, bisan ano pa na kagamay nga bagay nga problema sa inyong lugar. Dapat tagaan mo ginaya sang italupangon. Hindi ka pwede maghambal nga butang tabi may example lang ni ato na tangta may burnout. Mareklamo sa imong kabarangay dira. Kagawad kap burnout diri sa aton. Ano ang isabat dapat sang kapitan nga kabalos ang iyang responsibilidad. Ang isa ka kapitan mahambal. Ay, hindi ko na iya problema. Iya na sang electric cooperative. Ina, kung mahina ka magdiskarte, mahina ang imong responsiveness sa concerns ng imong mga pumuluyo. Kung ang isa ka kapitan naman yang ati responsive ya, ang balon niyang ati, sige, makikangot kita sa electric cooperative para nga ma-resolve dayon ang inyong problema dira or sa aton nga barangay kung burnout ang bilog nga barangay. Iti may ara man na time nga ang burnout sa ano lang do hindi man bilog nga barangay kasi may problema lang sa linya. Dira pa lang. May mga kilala kita nga pag-abot sa problema sa kurenteya, ang sabat nila, hindi na yan namon problema. Iyan na yan sang electric cooperative. Ito tama kal napagambal ha. Basta nag-umpisa sa letter L. Pero muna, simple lang. Simple lang ang bagay mga kabyanan. Pero ang tao nga nabuligan mo, istorya yan na sa iya nga mga himata, sa iya mga kakilala. Si kagawad, si kapitan. Ginayuan ko tubulig. Dasig siya respond. Pero kung napawala ka naman, ito iwas puso ito yung kapitan niya, tinudlo, lang tayo sa kung kasino lang. Pero hindi tamalikawan, may mga problema gitman na dapat itugyan natin sa natungdan nga otoridad. Pero dapat kabalugid kita gihapon nga magtatap sa aton nga mga constituents. Kag tutuod lang kung hina-hina ka lang
kagawad, kapitan, kung hina-hina ka lang sa imong passion sa pag-alagad, sa imong mga pumuluyo, kabalaan mo, kisa sa mga ayuda, bala. Kita nyo to, dumdumaan nyo to sa pandemic, dito ginagdamong issue eh. Ang katagay ito sang ayuda, bala, sa umpisagin sa pandemic sa 2020. Si amo ni, wala nang tagaan. Ari nang tagaan, pero ang isa to nga, di ba? Damo to sang issue. Ang nabukmukan gina mga barangay officials. Kati hasta subong gani may mga ara nga wala ga binugnuhanay pagani kati wala ko to yan nadala kay si kapitan amo ni si kagawad. Wala. May mga ara man nga ging kasuhan. So mo na ka budlay ang katungdanan sa isa ka barangay official. Sa mga nagapaminsar nga magdalagan ati hulat-hulat lang kamo anay. Hulat-hulaton nyo anay ang 2026 base man sa pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Medyo lang alang pa nga aton nga bisita subong subong nga hapon. Nakakuha sang atensyon, no? May nakita kita diri sa social media dira sa banwas sang Jordan Guimaras. Partikular sa Rizal Public Market. Mga kabyanan na kita naton nga ginpatinluan mismo sang local government unit sa Jordan headed by Mayor Attorney John Edward Gando. Kag tinuanta nga labuton ng alkalde sang Banwa sa sining effort na mapatahom ang public market dira sa Banwa sang Jordan, no? Partikular sa Barangay Rizal, amo ning Rizal Public Market. Minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa ang Bantay Banwa. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling 33 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon para yung kamong nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Makaupod naton sa piyak nga linya ang alkalde sang Banwa sang Jordan, si Mayor John Edward Gando. Mayor, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Mayong hapon, Abian Paul. Mayong hapon sa tanan nga mga
pakigbahin sa programa sa Radyo Pilipinas kay sa aton mga tagpalamati libenigid sa aton pumuluyo sa Banwa sang Hordan, probinsya sa Guimaras. Mayor, nagpasalamat kita sa tion nga ginhatag mo diri sa Radyo Pilipinas. Inong masako ikaw sa sining mga tinion as bago nga mayor sang Banwa sang Hordan kag nakita naton no, nakakuha sang atensyon naton ining pagpatinlo mo sang Rizal Public Market dira sa barangay Rizal Hordan Guimaras, Mayor Gando. Yes, that is correct. Ambientol kag ginakabig naton nga obligasyon naton sa aton mga pumuluyo, hindi lamang sa Rizal Public Market kundi pati na dito sa Alibon Market nga matagaan sang maayo nga merkado ang aton mga pumuluyo. Kampanya naton ini sang nagligad nga mga campaign period sang eleksyon nga muning tagaan naton sang prioridad kung natagaan kita sa kaigayunan kag ginhatag ini sa aton pumuluyo muning rason nga ginaobligar naton ang aton promisa komiter sa aton mga pumuluyo kay hindi lamang ina Abian Paul ang aton subong trapiko sa mga dalanon sa Pantalan sa Alibon ginatingwaan naton nga mabutangan sang sistema kay hindi pwede na sa idalom sang aton nga administrasyon katungdanan naton sa pumuluyo nga matagaan sila sa isa ka masulhay nga komunidad kag isa ka maayo nga banwa. Kag ano pagid ang i-expect, Mayor, sa aton nga mga kauturan no sa mga public markets, may mga plano kita nga subong ginapatinluan nimo sa may mga plano kita nga mas patahumon pagid ang aton nga mga merkado dira sa Banwa sang Hordan. Oo, ang reklamo Abian Paul nga aton nga mga merkado sa mga nagliliga tamaan gikabaho. Wala sang sistema. Gani ginatiwaan naton nga ang sidewalk o kung alagyan sa pumuluyo dapat alagyan gina sa pumuluyo. Nag-istorya na kita sa mga sa market committee na dapat may aragit sa kasulayan ang kung isa hindi nakamakalibot ang mga pumuluyo at pagkita nga nagaginutok bangod kay mga baligi ang isara na sa mga alagyan naga-atras sa muning akon giging ayo sa aton nga mga natungdan nga hawanan ginaton ng aton mga dalanon and this will be a regular thing regular naton nga pagatinduan kita ang aton merkado bisan Domingo hambal ko sa akon nga mga upo diri sa munisipyo kwaon gid ang mga basura ginatatutukan ginaton subong Abian Paul ang waste management diri sa Banwa sang Hordan kay pagpating Banwa sang Hordan show window ini saga hindi lang niya taga Alibon o kung taga-Hordan ang nagasulod sa atong merkado, damo ini na mga pangayaw, kag iban pa nga mga kabanwahanan, kay diri ang center of trade, commerce, ang aton nga banwa. Tiga ni taga-antas na sa maayo, gid nga presentasyon sa aton nga merkado, nga hindi man sila mangilad o kundi man sila ma-discourage o kung masudla. Kung kadusdag panunod dahil sa ato more to come sa aton palabuton minadlaw labi sa Rizal Public Market. Nag-istorya na kami dira nga himuon naton ina nga maayo nga lugar nga mapasugba-sugba kita dira. Abian Paul kung hapon bala nga gusto mo magliwaliwag sa esplanade istoryaw naton nga pwede ikaw makasugba dira ti butangan naton sa mga kalingawan pero sa mga naga-basking doon Abian Paul nga bisan sa Domingo dati bisa makapungko ka dira ka mag-shot tag magpasugba-sugba dira magpaluto-luto ti manami gid ini nga lugar kag talan-awon kag ang mga empleyado halin sa Guimaras pa mapuli si Lilo kada Biyernes antes mapuli to paliwaliwaan na ikaw mag-relax dira sa aton mga merkado hindi lamang sa Rizal Public Market kundi sa Alibon man mismo. So I'm very inspired working with these people sa munisipyo. Klaro sa aton pananawan ang posible nga matabo sa aton nga banwa gani inatingwaan ginaton Abian Paul ang ini mga bagay kay mo ni komiter naton sa bag-o nga Hordan. Nakita man naton gani Mayor no ining mga balaligyaan bala mas mga balaligyaan sa mga lechona ni mga lechon manok nakita naton dito na sa kilid mas naghawa ng mga dala naton dira sa Rizal Public Market.
Oo, tama. Kay damo na gid sang mga issuances dira sa mga road clearing naton. Kaya ni naton himuon na karon basi kitay ang maiguan. So ginpain naton sa una mga litsuna naton ginahaliid lang kun bisan diin-diin. Yes. Kagang nakita naton na Bian Paul, ang inagali nga mga karinderya na dagin, butangan nila extension sa mga nagliligaw, inubrahan nila dapog bla. Dati ko lang taon nung sa kontrata, wala na daya dapat sa dapog, kag lutuay. So ginistorya ko nga kung mga pinalangga, dira nga mga negosyante, mga kaparintihan man, na silingkol, pagbubatang dapog, kay gin-inspect sa Bureau of Fire, this is a fire hazard. So kung matabo, kahilayo lang, ang maiguan gini ang banwa. Kag siyempre kamo man kay mahod nga ang ginarkilahan ninyo amo na nga area na wala dapat sa mga fire hazards kag mga dapog ti binutangan nyo ya. Pero gusto ko gid magpasalamat sa aton nga mga negosyante dira manong karinderya kay nagkooperar gid sila Bian Paul. So intugaan nila nagayo sila nga sa July 28 wala na inang dapog pagka July 28 ginibot ko tuod wala na gid man ang mga dapog nila kag nagtidlo pagid mo na agin pa flashingan naton kay nangin unsanitary kag unhygienic na for the past how many years nga mo ng sistema. So hindi gikuya Bian Paul magkontento nga mo ina ang aton nga sitwasyon dira mientras tanto makikita ang alkalde sa banwa. So nagapasalamat ko Bian Paul sa ilang kooperasyon kag may mga stores dira nga sirado na ginasbutang sa halan pero lamang gili ginabaligyan. Ang balko buksi ko kundi gani bayain na lang ang pwesto tay hatag naton sa iba ni negosyante nga interesado sinadra kay these are economic drivers. Amo na nga ang iban to nabulukas na ang iban to ginkanselar naton ng ilang mga kontrata ginhatag naton sa mga interesado ng mga negosyante subong bukas na Bian Paul ang mga dapog limpyo na wala na to mga dapog kag tingwaon naton by 2026 we will improve Rizal public market kag amo ning himo naton yung modelo nga the best nga public market sa bugos nga probinsya sa Guimaras. Ano ba sining Rizal public market strategic nga lokasyon labi ng mga naghalin no sa syudad sa Iloilo, mga turista abi nga luyag anay magkaon abi or may mga baklon. So siyempre sa padulong nila dira sa probinsya sa Guimaras, kumakit-an nila nga matinlo ti ang impresyon bala nga mabili naton sa mga turista nga nagapadulong dira sa probinsya sa Guimaras, partikular sa Banwa sa Hordan, Mayor Gando. Correct, Bian Paul. Kung ikaw baguhanon sa Guimaras, pagsaka mo pa lang sa fiber vessel, gamba ka no yung tsura sa Guimaras. So panaog mo sa pantalan, ang isa sa mga una nga matamiyaw sa imo, amo ang aton Rizal Public Market. Kaya kung hindi maayo ina, nagapanimaho ina, managaganaw dira, kag nagabaling nga sonada, ano nga impresyon ang mahatag mo sa isa ka turista na bagulang kadto sa probinsya sa Guimaras. So wala na sa duda that Hordan is the show window of the province of Guimaras. That is why silingko kinahanglan pagkita nila, pagsugata nila sa atong merkado, dapat wala sila sa balon kundi pagdayaw kag wala kag hindi sila mangyamid sa sistema sa atong merkado. So hintingwaan tagid ni Bian Paul. There are birthing pains, I understand, pero hindi nato ni pagluwatan. We will sustain this. Amo ni prioridad sa sining administrasyon Bian Paul sa Banwa sa Hordan. Pitsaron mo sa nakaligad ng mga tinuig na pabayaan ini kag sa imong administrasyon matagaan ini sa Talupangon kag mapatahom pa ang ining merkado publiko. Correct. Ang abalukat administrasyon lain-lain prioridad. It so happen niya kita ang intagaan sang poder man amo ining prioridad naton ang sistema, ang kasulhay sa aton banwa, sa aton dalanon, sa aton merkado kag bisan pa sa aton mga komunidad Bian Paul. Mayor, ang Alibon Public Market ongoing ang construction no. Mga sanuy ni gina-expect naton nga matapos makita ng katahom sa public market dito sa Alibon. Yes, sige Bian Paul subong pa nga ang gabulig sa aton subong hindi lang gid ang banwa kundi ang opisina sa aton gobernador, Governor Lucille Nava, kag sa aton pinalangga man niya Congressman Raman Nava, damo sa nagabulig subong amo na bisan ano ka bugatson pala sa anon kung damo ang nagapasaan mahanggan-hanggan ini. So I'm pretty confident that we will complete the public market sooner than expected
kay bangod ginabuligan kita sa aton probinsya kag sa opisina sa aton congressman. So gapangayo ako sa pundo balo ka Bian Paul, pila man lang iyang pundo sa aton nga munisipyo. Kung amo lang na sa ligan mo abtan gid siyam-siyam. Gani kinanglan tagid sang lifeline kag ara ang willingness na ginpakita ni Governor Lucille Nava ni Congressman Raman Nava, hindi nila pagpabayaan ang banwa sa Hordan, ilabi na gid ining merkado nga akong ginaliwat-liwat, ginadangop pirmi nga kabay pa mapatapos ta hindi lang merkado sa banwa kundi merkado sa bugos nga probinsya. Mayor, idugang ta na lang ini no, ining pantalan dira sa banwa sa Hordan, may mga plano kita bing no ipatahumon kay sa nasiling naton amuning gina mga show window ang banwa sang Hordan So pag-abot sa mga turista amuning makita na nila dayon. So may mga plano kita dira Mayor Gando. Ara gid Bian Paul, nagkuha na kita sa mga architects, sa mga dalubhasa dira kag punduhan naton ini sa 2026. Pero may ara man kita gina may pundo pa nagkalabilin ginatinguan naton ini magamit, pero by 2026 this will be the priority. Nablang pag-abot mo nga kung gidambal sa mga engineers naton di architects, pagsaka mo sa pantalan hindi ka magunahuna blang do ara ka lang sa do di ka magunahuna nga parte pa ni sa Pilipinas mo gining akon gidyan handom. However lofty it is, pero mo ning akon gidyan nga pananawan na Bian Paul nga tagaan ta sila sa maayo nga presentasyon, paglapak pa lang nila sa aton dira nga pantalan kag sublion ini sang aton merkado, sublion ini sang aton nga munisipyo. By 2025 sini biantis matapos ang tuig bantis ang Disyembre Bian Paul, there would be substantial changes sa tubangan sa aton mga munisipyo himuon naton ina. Kag subong man ang aton nga plaza dira ang aton nga world's smallest plaza dira sa may poblasyon nga pirmi ginahapitan sa mga turista. There would be improvements for 2025. Nagayo ko nga tagaan gid unahon 2025 kay tamaan nin kadamo sa mga turista gahapit na Bian Paul. Tingos ang sitwasyon hindi nami kami mga basura pato sa nagaligan kay napatutukan ko duwa ka adlaw hindi ko gusto kami makita ang basura dira. Kay kung luya mapapicture sila karon na muna tsura sa aton yung smallest plaza. Ibtani siya sa mga nagliligan nga mga tinuig kag dinikada Bian Paul nga there's the rustic na klima o kun nga tsura ya it na i-restore and that happen in 2025 subong matuig Bian Paul. Mayor Gando, I know kadamo gid no sa mga plano mo para sa kaayuhan sang banwa kag I'm sure hindi lang ini ang ulihin naton nga hinunanon sa imo nga mga plano dira no sa banwa sang Hordan. Mayor Gando, imo na lang mensahe panawagan sa aton nga mga kaabyanan dira sa banwa sang Hordan. Pero una nagpasalamat kita Bian Paul sa sining oportunidad kay ginahatag mo sa aton. As always gina-checkyar mo gipirmi ang mga ginaubara naton during testing maras. Kag nagapasalamat kami sa Radyo Pilipinas sa paghatag sa mga matuod-tuod ng mga informasyon, timely information. Kag nga kung nagiginapayo sa mga naga-limpyo kag bisan pa sa amo mga bisita diri sa banwa sa Hordan, pagangop, there are birthing pains, may mga out of the box kita gina-introduce dira. Gahapangayo kami sa pangopang inaubra naton diri, hindi lamang sa pila ka mga pumuluyo kundi sa kabilugan nga kayuhan sa aton nga banwa. So I'm asking for your cooperation. I am asking for their cooperation. Mag-cooperar lang kita agud nga maplastar naton na nagakaigo ang sistema diri sa aton nga dapat mga gina-line up. Bisan Domingo gani gabalik kita sa munisipyo kay kulang gid ang 7 kadlaw sa isa ka semana sa aton ginapangobra
But sa kooperasyon sa pagdanhaga nato ni isa pa wala dapat bero ang lang kay boss may kabulan pero ginatingwaan ginaton na biyan pola nga maigo naton ang targets naton within the time frame within period pananaw nato. Salamat gid po sa sining opportunity kay ginan mabuhay ang radyo. Madamogin kasalamat, Mayor Attorney John Edward Gando, ang Mayor sa Banwa Sang Hortan. Gimaras sa Tiyempo, ginatag mo Mayor sa Radyo Pilipinas. Yan mga kabyanan, si Mayor Attorney John Edward Gando sa Banwa Sang Hortan. Gimaras. Ilan mong mga amuni nga klase sang development ng mga pagbago nga ginahimo sang isa ka local chief executive dapat mahibaluan sang aton mga kauturan. Balaan mo ang Rizal Public Market na mention ko gani kay Mayor Gando. Ang iban nga mga turista, kalabanan sa mga turista nga nagapadulong dira. Ibang iban web siguro kakaon labi ng mga 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 call center agents na to masamigid naga-bisita dira sa Banwa Sang Hortan. Kag ang iban sa ila, kalabanan sa ilaya pag-abot sa Hordan Wharf, mangita sang kalan-an or mangita sila sang mga sulog baho nila no, siyempre ma-outing sila. Siyempre kung makadto kada kag makita sa mga turista ay kahigko man ni ay amo ni o hindi bala siling naton eyesore sa panulukan sa naton ng mga turista. Di ano bala nga impresyon ang gusto naton mabilin sa mga turista naton? Ano nga impresyon ang gusto naton mabilin sa mga nagapadulong dira sa probinsya sa Guimaras? Most especially sa Banwa Sang Hortan, ngati amo ginayang sa lamputan. Pero isa man sa mga plano ni Mayor ngati patahumon ginadugang ko naman ang gani ang wharf mismo. Kag ang gid ang cleanliness suportado gid nato no ang ginaubrahan ni Mayor ang paghawan sa mga dalan. Ngati bisan diin lang balay pamutang ang mga kiosk dira dapat may may kaplastar gid kun diin organisado. Kasi nami pag itong plano niya kay balaan mo sa kilid sina sang public market may esplanade na dira. So balaan nyo man diri kani sa aton sa Sunset Boulevard sa ang pila pagit ka mga esplanade diri sa syudad sa Iloilo. Masamigi diyan nga ginapadulungan, may mga nag-jogging. Kasi dapat plastaran, may sulugbahan pa itong mga ginaplano si Mayor Gando. May basking pa ba? Kung ikaw ang taga-Hortan, ma-excite ka sa mga developments na i-implement dira sa Banwa. Hindi man kita taga Hordan, no? Pero nabihag kita sa taga Hordan. Muna nga ang mga amon nga mga developments dapat kit nga mahibaluan sa aton nga mga kauturan. Yang Alibhon Public Market medyo dako nga pondo ang kinahanglan pero ti positive ban si Mayor Gando nga with the help of Congressman J.C. Ramanava, Governor Lucille Nava, mapunduhan ang ining proyekto. Kung para sa mga hindi nagagimaras, ang Alibhon Public Market amo gini ang sentro sang Banwa Sang Guimaras sa mga taga Binavista, taga San Lorenzo, iban pagit nga mga banwa dira sila naga paninda kada Domingo gid na. Kag kita mo gid tawo kada Domingo dagsa gid na yan. Ang isa pagit ang parte sa traffic sakto ni kay balan mo kung pwede na lang pag dumala iban hindi nakabalo so kung anong insakto kag sala. Pero kung may naplastar ikaw nga mga programs, mga policies, guidelines nga masiling bala naton
dance ang aton nga mga kauturan. May strict lang na implementation. Kapati kita hindi nga mga developments nga gusto i-implement sa isa ka local chief executive mapatuman mga kabyan. Imagine tong hambal niya isang Domingo nagtatrabaho. Damo pa ni isang mga pagbago na i-expect ang mga taga-Banwa sa Hordan. Umpisa sa merkado nga daan. Mangin model sa target ni Mayor Gando. Ilang taon ta? ...54 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabyanan ng iban pagit ng mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Inapasalamatan naton mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louis Kaipang, sa transmitter, Sir Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala